Pag sinabing boy first time, van life yan. Pero maraming hindi nakakaalam dito na dati ako motovlogger at maraming nagre-request na gawin ko na daw ang pagmumotor. Pwes, ibibigay ko talaga sa inyo yan. Magmumotor tayo sa pinakatuktok na kabundukan ng Baguio Nueva Vizcaya. Gamit ang Suzuki Avenis 125cc. Kakayanin kaya? Basta't kasama natin ang The King of Suzuki V-Strom 250 na si Commander D, lahat kakayanin at hindi tayo maliligaw. O, ikaw na muna. Hindi ko alam yung way. Pero bago ang lahat, ibibisitahin muna natin sa Dupax del Sur ang simbahan na may edad na 226 years old. 226 years? At meron palang kampana na ginawa na may kasamang ginto. 1888 to. At ang pagbisita sa Dampol Bridge na ginawa ng mga kapanahunan pa ng mga Kastila. At yan ang mga dapat yung abangan sa ating special episode ngayon, Boy First Time Motovlog Adventures, kasama si Commander Daot. How long are you staying here? I mean, living here in the Philippines? Why do I look so red? Because you're white. At sa pagpapatuloy ng ating adventure dito sa Dupax del Norte, Ang daming mga lugar dito sa Nueva Vizcaya na parang lang naman, na parang noon, talagang sobrang dinadayo ng mga tao ba. So mukhang itong lugar na to ay dating puntahan talaga ng mga tao kasi merong mga cottages dyan sa harapan eh. Pero abandonado na siya eh. Tapos nauuwi sa hindi na napupuntahan. For example, itong lugar. Andito yung bakas eh. Makikita mo yung bakas ng lugar na to na isa to sa mga spot na pinupuntahan ng mga turista at mga lokal. Tourist destination na umingay talaga noon, na dinadayo ng mga tao, and then ngayon, abandonado na siya. Siguro ang mga bumabalik-balik dito ay yung maaari, yung mga lokal o yung mga nag-a-adventures din talaga na mahilig talaga into explorations, yung hilig pasukin yung mga ganitong lugar. Nakakapanghinayang in a way, pero andun din sa point ko, bilang kalahating Biskayano na rin ako eh, at naikot ko na rin ang Vizcaya at nakita ko kung anong meron ng Vizcaya. Andun yung pakiramdam ko, naming lahat na part sa mga taga dito na okay lang na hindi ma-discover yung ganitong lugar sa amin para hindi masira ng mga tao. May ganun kaming pakiramdam. Ay bro! Bumira! Sorry, hindi ka na tabi mo na! dito natin mapapatunayan na maliit ang mundo kapag isa kang biyahero. Nakita ko sa daan yung kaibigan natin na nasubaybayan ko simula nung siya ay nagsisimula pa lang sa mundo ng pag-YouTube. Our friend, Eli! Hello! Bro, that's Commander D. Kilala mo naman yan bro. Saan ka galing? Diyan sa Kion. Nagka-overnight ka? Hindi, pumasok lang ako dyan. Commander D, Eli. Eli Motor. Eli Motor. Commander Daot. Yeah, I know. Isa siyang guro na pinasok na rin ang mundo ng pag-YouTube dahil sa pagmamahal sa kalikasan. Pabutang ka na buwan. Backdoor. Labas ng Santa Fe. Siya yung biyahero na okay lang mag-isa. Yun. Kung saan ka man dadalhin ng karera mo dito sa YouTube bro, mag-iingat ka palagi. Yun o. Ayun. Pagkatapos ng maikling kwentuhan at kamustahan, ngayon naman ay didiretso naman tayo ngayon ng Dupax del Sur. Approaching na tayo sa poblasyon ng Dupax del Sur. Bro, ingat! Subscribe yung mga first timers sa YouTube. Eli Motor. Mamaya ay papasukin natin itong simbahan na ang sabi ay nasa 226 years na daw na nakatayo. Pero bago yan, maghanap muna tayo ng makakainan. Si Commander D ang nakahanap online na itong Jasper's Pansitan. Kasi kaninang umaga, bago kami paalis, ito na yung topic namin. Maghanap kami ng mga kainan somewhere. Okay, model. Model ng Jasper's Pansitan, no? Yun bro, magkalamansi. Magkalamansi na lang. No to soft drinks tayo. Sige, kalamansi tayo. So yung in order ko, itong Lomi Kabagan
na overload ng tig 120. Pag pupunta ka dito at order ka ng hindi pa alam kung anong order mo, medyo malilito ka kasi sobrang dami talaga ng ino-offer nila. Pero syempre, Lomi Kabagan muna tayo. Maswerte tayo at weekdays tayo napunta dito. Dahil kapag weekends, halos umaabot ng 1 oras ang pag-aantay sa isang order dahil sa sobrang dami ng tao. Ito po sa akin po ito, ma'am? Yes, sir. Okay po. Thank you. Masasabi ko na sobrang kasundo ko tong taong kasama ko dahil siguro pare-pareho kami ng trip kapag bumabiyahe. Ultimo sa pagkain, iisa lang yung gusto namin. Hindi ko na nga matandaan kung ilang iba't ibang pansit na ba ang natikman namin sa mga lugar na pinupuntahan namin kapag kami ay nagbumoto adventures. 75. Yung halaga ng pansit kabagan na in-order niya, 75 pesos. Yung sa akin naman na Lomi Kabagan, 120 pesos. Napakaraming variants ng pag sinabing pansit kabagan. Lomi Kabagan, Miki Kabagan, no? Akala ko kasi dati, ano lang, pansit kabagan lang, pero ang dami pala niya. Variants. Napakalaki ng serving, napakamura. At ang pinupuntahan at pinipilahan nito tuwing weekend ay isang patunay na talagang masarap ang mga pagkain dito. Kaya ka-recommend talaga itong Jasper's Pansitan. Tara, alamin na natin kung ano ang kwento ng St. Vincent Ferrer Church. Alam niyo mga first-timers, palagi ko nakikita online itong centennial tree na to at hindi ko alam na andito lang pala to sa bungad ng Dupax del Sur. Centennial tree, ang ibig sabihin niyan 100 years na yung nakatayo or nabubuhay. At mamaya, isang coffee shop dito, magkakape tayo dyan, pero sasamahan ko muna si Commander dito sa kanyang business sa loob ng simbahan. Hindi ako Katoliko. Isa akong born again Christian pero hindi ako takot pumasok sa simbahan ng ibang paniniwala. Papasok man ako sa iba't ibang simbahan, nagbibigay ako ng respeto sa kanilang paniniwala. Maniwala man kayo't sa hindi, member ako dati ng choir ng simbahang Katoliko. Sa Catholic school kasi ako dati nag-aaral. Ilang taon na pong nakatayo po yung church? 200, more than 200 years. 226 years. Grabe no. We have lots of gold here before. Yeah. They stole. Troublemaker. Daang taon itong nanatiling gawa sa bricks. Pero pinayos ito ng isang foreigner para na rin sa safety at mas humaba ang buhay ng simbahan. 1888 Sa labas ng simbahan ay makikita ang isang kampana na ginawa pa noong 1888. Kampana na hinaluan ng ginto. Hiniram ito noon pero ibinalik itong sira-sira at kulang-kulang. Dahil nga siguro sa mga tao nagkaroon ng interes na kunin ang ginto na meron dito sa kampana. Sa labas ng simbahan ay makikita ang mga local products na gawa ng mga lokal ng mga taga Dupax del Sur. Ay, Dample Bridge, puntahan natin yan. Ngayon puntahan naman natin ang tinatawag na Dample Bridge. Iyan naman po, ilang taon naman na po nag-i-exist yung Dample Bridge. Di ko po alam, sir. Taga rito ko pero hindi ko gaano inaano yung mga history na. Pero matagal na po yan. Tagal na po yan. Ninuno pa namin noon yan, sir. Ang Dample Bridge sa Dupax del Sur, Nueva Vizcaya ay isang makasaysayang tulay na itinayo noong 1818, noong panahon ng pananakop pa ng mga Espanyol. Dati daw bro, itong Dample is gustong daw i-renovate. So, yung mga kanununuan, do you know what's kanununuan? The ancestors, like that. Hindi sila pumayag na i-repair. So, that's why meron ng bypass. Isa itong tulay na hugis arko na gawa sa mga bricks. At itinayo ito sa ilalim ng pamamahala ng mga paring Dominiko, katuwang ng mga lokal na mamamayan. Ayaw paggalaw ng taga Dupax. Gustong galawin para i-ano siya. Para lumuwang. Pero yung mga ninuno, ayaw. Nagsilbi itong mahalagang daanan ng mga tao, kabayo,
at mga karwahan na nagdadala ng mga produkto at kalakal sa iba't ibang bahagi ng Dupax. Tapos doon, parte doon, may nakuha silang gold bar dyan. Ano po? Gold bar. Gold bar? Yeah. Iniwanan na nila yung may-ari ng lote. Hindi na siya nabagyan ng share. Hindi bago yan dito sa Nueva Vizcaya. Marami talagang ganyan. Marami talagang Treasure dito. Challenge dyan is kung paano nyo hahanapin. Oo. Meron mga detector. Oo, tama. Dahil sa taglay nitong makasaysayang at arkitekturang halaga, dineclare ito noong 2015 bilang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines. Hanggang ngayon, nananatili itong simbolo ng mayamang kasaysayan at kultura ng Dupax del Sur. Ang dami nating natutunan sa araw na to. Kaya sige, magkape muna tayo. Sir, coffee ka, sir? You sound like Kulas. That's hilarious. It's kulas ka! Ilang taon na rin kasi ako tumigil sa pagbumoto adventures. At yung mga ganitong eksena na nagkakape pagkatapos namin puntahan yung mga lugar na i-feature namin, talagang nagsisink in sa akin na masasabi ko na namimiss ko yung ganito. Why do I look so red? Because you're white. Why do I look so black? I mean dark. Because I'm No, you're white. white. You're also white. White badasan. Okay, nagkakape na kami dito mga first timers. Cheers bro. Alam niyo mga first timers, sa pagkatagal-tagal ng panahon na hindi ko ginagawa yung ganitong moto adventures, kanina, parang nagsisink in yung nagpa-flashback sa akin kung gaano ba yung hardcore days ko ba. Do you want, Hardcore motovlogger. di ba? Do you want me to go back? I think you should. Paminsan-minsan? Minsan. Don't become toxic, huh? Of course! Cut! That's okay. Crazy. Let's drink coffee instead. Sarap ng kape nila. Matapang pero hindi mapait. Hindi mapait. I thought you said hindi mapait. I thought Hindi mapait. coffee is mapait. Hindi mapait. Hindi mapait. Huh? Pero super bro, super sarap sa feeling kanina. Oh no? Oo. It's a trail? Huh? Oo. No. Nag-slide ako eh. Do you have a video of? Yeah. And then, hindi ko pa binuhat yung motor. Uy! Lumayo pa ako, tinignan ko yung motor and then I laugh. So hard. I want to watch this video now. Aray ko. Nakita mo? The back wheel's still rolling. Ay, that's funny. I want to see the rest of this. That's so Thank you po. Thank you. Thank you, Daddy. At kung sa tingin nyo na hanggang dun lang yon, hindi. Nagsisimula pa lang tayo. Dahil ang susunod natin pupuntahan ay ang mga nagagandahan ng mga kabundukan ng Ambagyo dito sa Nueva Vizcaya. Tutubukin natin ang isang poblasyon ng isang bayan patawid na ng Ifugao. Bundok na mas mataas pa sa mga nagtataasang mga bundok. Teka, aba, ang hirap puntahan yan, kaya hindi po pwedeng hindi ko kayo isama sa hirap. Let's go. O, ikaw na muna. Bye-bye, Watod. Okay, kinabukasan mga first timers, tuloy tayo sa ating moto adventure. Kasama pa rin syempre si Commander D. Hindi natin alam kung hanggang kailan siya dito sa Nueva Vizcaya. Pero syempre hanggat nandito yung kaibigan natin, wala tayong ibang gagawin kundi sasamahan ko talaga itong mag-moto adventure. At ngayong araw, ang task natin syempre guide naman tayo ulit. Pero syempre, wag naman sanang dumulas ulit. Pupunta pa rin tayo sa mga lugar na napuntahan ko na rin noon, pero never ko pang napuntahan ng nakamotor. So kakaibang feeling pa rin to, kakaibang experience pa rin ang ibibigay nito dahil nakamotor tayo. So first stop natin, pupunta muna tayo ng bayan ng Solano para mamili ng mga kakailanganin ng ating kaibigan para sa kanyang motor. Okay, waiting lang tayo kay Commander Ding lumabas. Bumili lang siya ng mga kakailanganin niyang mga panaliba sa kanyang mga gamit sa motor. Okay ba yung audio ko?
Naka-wireless na mic na ako mga first timers eh. Pero parang pag ine-edit ko, hindi pa rin siya ganun ka ganda yung tunog. Kasi nga, ayun, yung gamit kong mic is yung DJI Mic Mini. Tapos mas compatible sana ito sa action, DJI action na mga action cam. Kaso ang ginagamit ko is GoPro. So medyo hindi sila ganun ka magkasundo sa trip ba pagdating sa quality ng audio, pero parang okay naman, no? Ito ang kamatch na ano yan na action cam. Ito pag yan kukuha natin yung magandang audio talaga, pero parang okay naman, no? At least hindi na tunog para ako palaging winawasiwas kapag nagmumotor, di ba? Ilang beses na rin pumunta si Commander Daot dito sa atin sa Solana, Nueva Vizcaya. Pero napakalimit na maiikot ko siya dito sa mismong bayan namin. That's his coffee shop. Okay. So if you want coffee later, Sige, later na, later. approaching tayo sa intersection ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. Di ba naalala niyo dati nung nag-camping kami na sinasabi ko sa inyo na napakamura ng mga gulay dito, yung mga broccoli, tapos cauliflowers. Ito yun mga first timers, itong area na yan. Stoplight ng Bayumbong, andyan sila lahat. 2 kilos broccoli, Oh, 100 pesos. 2 kilos, 100. Yeah. 50 per kilo. Oh. What? Mula Alitap-Tap Base Camp ay dadali natin ang ating kaibigan sa Sky Escape 360 na matatagpuan niyan dito sa bayan ng Ambagyo, dito sa Nueva Vizcaya. Mula sa highway ay hindi uubos ng isang oras hanggang sa marating natin ang Sky Escape 360. Malapit pero mabagal mo itong mararating dahil ito sa walang humpay ng mga zigzagan paakyat ng bundok. Ito ang bubuhay ng interest mo. Nasa susunod na magpapastro ka ng Nueva Vizcaya, hindi pala ito yung lugar na basta dadaanan mo lang. Okay, testing. Ako po si news correspondent Boy First Time nasa nabulol no? Hawakan ko parang correspondent talaga. Okay mga first timers, para sa balitang buwan. Okay, so para sa first timers news, kami ngayon ni Commander D ay nasa kalagitnaan ngayon ng biyahe paakyat ng Ambagyo, na kung saan ay hindi naman ito sobrang kataasan, pero nagawa pa namin mag-stop over para magpalipad ng drone. Pero bibigyan ko kayo ng konting tip kapag kayo ay pupunta dito, lalo na mga first timers. Okay, seryoso na tayo. Oy, alam ko, nakikita niyo yung sombrero ko. Life is good na sombrero yan. Magiging available yan sa mga susunod na araw. Kaya ready nyo na ha. Bumili kayo yan mga first timers kasi May advert pala. yeah, may plug pa yan eh. Gusto mo ipasok ko yung plug? Oh, Sabi mo, pasok! pasok! At mabibili nyo yan mga first timers sa Shopee. At ang Shopee link nyan ay nasa description lang nitong video na yan. Lahat ng mga prosesyo mga first timers, lahat ng mga benta nyan, yan ay mapupunta sa ating Philippine Loop Van Life Tour. Yan ang susuporta sa atin sa mga gastusin natin. So magbebenta kami at para makakagaming maayos. Kapag kayo ay pupunta dito sa Ambagyo, walang problema kapag tag-araw mga first timers ang umakyat dito. Pero kapag tag-ulan, kapag taglamig, baka palang fog sa lugar na ito, hindi nyo talaga makikita yung kalsada kapag aakyat dito. So kailangan mag-ingat, or siguro maganda-antay lang kayo na humupa yung fog kapag aakyat kayo dito dahil wala talaga kayong makikita dito kundi puti lang. At ito ulit si Boy First Time, ang inyong news correspondent para sa First Timers News. Sir, tatanungin po kita, ano Yes, pong sir. experience niyo po dito sa Nueva Vizcaya so far? Hello, Seth TV. Rule number 1, if someone is flying the drone, Do not disturb. do not disturb.
Benguet na nga, Cordillera pa. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras ay narating na natin ang Skyscape 360. Andito tayo para magkape at maglomi. Skyscape 360. Sir, yung brewed coffee dito na lang. Apa. Super galante talaga ng friend ko. Daddy, thank you again. Hindi, joke lang ha. 50-50 kami sa mga ginagastos namin. Hindi nyo na nakikita. Hindi ba pwedeng isa lang? Isang mainit na kape para sa isang biyahe na alam namin pareho na hindi ito ang dulo. Grabe, babad kami sa initan. Nagiinom pa kami ng mainit na kape. Lugi tayo? Lugi. Siya maputi. Ako maitim, babad pa ako dito sa initan. Okay, let's have an interview to our friend. So Interview? Yeah, Interviewers. interview. So how long are you staying here? I mean, living here in the Philippines? Samukai. 10 years. 10 years. How old are you? A secret. 10 years older than I was when I arrived. And then, actually, nakailang beses na tayong bumalik dito mga first timers, pero never pa ako nakapag-vlog dito sa taas. Oh, talaga ako dun sa coffee, lomi lang ako. Alam niyo ba itong lugar na to? Ito yung paragliding kung saan tumatakbo yung mga naglalaro and then palipad-lipad sila dyan. So napakalawak na kalupain na yan ng Kapatagan, which is yan ang Solano, Bayumbong, and then Saan sila papunta? Doon. papunta doon. Pero ang kagandaan dito sa ating kasi mga mahilig mag-camping, itong lugar na to, pwede dito mag-camp mga first timers dito sa area na to. So expect extreme cold ba kapag nag-camping? Extreme. Sa ganitong panahon. December. Oo. No. Patay. Dito sa Nueva Vizcaya, January and February hanggang March ang malamig sobra. Talaga. So how do you find Nueva Vizcaya, bro? I mean, particularly the whole Cagayan Valley. I like it. Actually, Nueva Vizcaya is the only one I've really explored properly. Very good. So hangga't malamig, 'di ba? Mas masarap enjoyin ang Cagayan Valley, 'di ba? Oh. Okay, last one. Do you have any want to shout out? Shout out to our idol, Kulas, and our other idol, Sef TV. At ngayong loaded na tayo ng caffeine sa katawan, dito na magsisimula ang totoong mountain adventure. Okay, next destination natin. Dapat hanggang dito lang kami. Pero mayroon pa kaming ipupush na pupuntahan sa mas mataas na bahagi ng kabundukan na to. Yung mga katabi ng mga kabundukan kung nasan tayo ngayon. Tahanan natin to dati, pero hindi ko na itulak pa ng mas malayo kasi wala lang, naniniwala kasi ako sa kapag yung feeling mo ay medyo alanganin ka o medyo mabigat sa pakiramdam, hindi ko pinipilit yung biyahe ba. Pero pupunta natin kasi interested din si Commander D. And then malay mo, baka mali lang kami ng feeling nung kami ay dumaan dito. So titignan natin. Basta dito sa kaliwa natin, yung kabundukan dyan na mas mataas dito sa kinakalagyan natin, ay merong isang nagkukumpulan dyan ng mga bahay, which is yan yung tinatawag na sa Google Maps na poblasyon. So hindi natin alam kung anong tawag dun sa poblasyon, kung parte pa rin siya. Pero tingnan natin, malalaman natin. Malalaman natin, maganda rin pala doon, di ba? Dito sa parte na to, kumaliwa kami. Pero yung dati namin pinuntahan, dumiretso kami. So iba tong pupuntahan natin. Hindi ko sure ito yung dinaanan namin dati or iba ito kasi maraming kabahayan eh. Dito ko na naisip na iba na nga itong dinadaanan natin. At yung pinuntahan namin dati na parang ayoko nang balikan, hindi ito yon. Hanggang sa napakita na sa amin ang nagkagandahang mga kabundukan dito. Taniman ng mga gulay. Ang farm ng mga gulay ang pangunahing hanap buhay ng mga lokal ng Ambagyo.
Huminto muna ako dito para titigan ko tong bundok na to na ginawa talaga ng parang, alam niyo yun, yung inuka-uka talaga sila para magawa ng, kumbaga yung lupain gawing taniman. Kung tayo familiar sa rice terraces, marami rin pala mga ganong klaseng kapamaraanan ng pagtatanim na terraces din siya, pero hindi naman palay ang tinatanim, kundi mga iba't ibang klaseng mga ano ba, mga gulay at kung ano-ano pa. Oh my goodness, grabe. Ayun yung kalsada, doon tayo pupunta. At parang andun yung pupuntahan natin sa taas, yung tuktok na yon. Nagawang marating ng drone natin ang tinatawag na poblasyon, ang pinakadulong poblasyon bago tumawid ng Ifugao. Napakaganda ng mga kalsada, pero ito ang daan na sigurado ako na hindi kakayanin ng ating camper van. At hindi ko talaga susubukan. Wala man akong footage kung gaano ba kahirap ang mga ahonin dito, pero isa lang ang masasabi ko, sobrang lala. So literal na kagagaling natin sa mataas na kabundukan, and then bababa tayo ng napaka-tarik naman pababa, and then aakyat na naman tayo sa isang bundok. Solid. Oh my, grabe ano, imagine mo kung paano nila nagagawang taniman na to. Napaka-stiff na ng bundok na yan, tapos nagagawa pang gawing parang hagdan-hagdan na taniman ng mga gulay pa. Palusong at paahon, pero magaganda ang mga kalsada. At mayroon tayong nadaan na tulay na hindi pang karaniwan yung kulay ng tubig na dumadaloy dito. Questionable. Hindi ko alam kung bakit, anong dahilan kung bakit madumi yan. Pero sana hindi tungkol sa mining yan. Kasi nga hindi naman nag-uulan-ulan ngayon. Okay, welcome to Barangay Poblasyon, Ambag. Okay, parte pa rin siya ng Ambag, Nueva Vizcaya. Okay, ito naman, paakyat naman tayo. Hindi ito yung place na pinuntahan namin dati. Yung sabi ko na medyo weird place, iba pala yun. Bakit na ano ka sa mga sityo? Yung kanina, basta I will show you later kung saan ako lumiko noon, kami lumiko. Ang ganda. Pagkatapos na may magpahinga, pinagpatuloy na namin ang pag-akyat. Man-made ba siya? Mukhang man-made. Hindi. Like the usual na kapag tayo ay pumupunta sa kabundukan ng Cordillera at Mountain Province, kahit na nasa tuktok ka na, meron pa rin mga falls. Nakakapagtaka ko paano nagkakaroon ng tubig ang mga talo na ito. Nasa tuktok ka na, may tubig pa rin. Bro, na-surprise ka? Magpapahinga lang sana kami dito. Pero meron kaming binati na isang lokal na bumaba sa matarik na taniman ng gulay. Tinanong namin kung anong meron sa baba. At ang sabi, meron nang gumagawa ng mga itak doon. Okay, iwan muna natin yung mga motor natin dyan. Bababa muna kami ng Bro, yung sapatos ko! Ito na naman. O tara. Nagkaroon kami ng interest, binaba namin. Tara. Ganito katarik ang bababae namin. At ganito naman kalalim ang bahay na pupuntahan namin. Boom. Mga fit yarn. Napakadami mga ano. Di ba ano to? Kamote. These are all ano bro? Kamote, gulay kamote ba? Ay, gulay kamote. Oo. Akala ko yung kahoy. Hindi. Ito naman si Commander D. Nalaman lang kamoting kahoy. Literal na kahoy talaga yung pagkakaintindi. Literal na kahoy. Ang galing. Bro, mukhang naano tayo na-scam. Sabi dyan lang daw. It's like the 15 minutes of Fengus is never 15 minutes.
Seryoso ba? May magagawa pa ba tayo? Nangangalahati na nga tayo dito. Di para pag bumalik tayo, di nagsayang lang din kami ng oras. Merong landslide doon kung tingnan, pero ginagawang kalsada yon. At halatang halata na yung kalsada na yun ay hindi pa siya passable, ginagawa pa rin. At ito naman si Commander D, bumababa nang hindi naman alam kung anong pakay niya dun. Bolo, yung pang... Oo, ganun. Siguro pag sinabi kong tumambling kami, tatambling to. Good. Napasubo na naman tayo. At ito na naman yung kaibigan natin, tinabla ng takot. O, sige. Biskayano ko eh. Local. Not original. Kapag tinanong tayo kung bakit natin pinapasok tong lugar na to, sabi kasi ni Kuya, ituturo ko yung ano nila. Meron daw dito eh. Kaya... Or maybe bro, you can purchase, you can buy their di ba? Para hindi tayo man. Bibili tayo. Bibili ka. Dami-dami kong itak. Pero unahan ko na kayo. Ang dami-dami niyang itak na binidyuhan, ang dami niyang itak na hinawakan, ni isa wala siyang binili. Maayong hapon. Magandang hapon po. Ay, ayun bro. O yun. Bro, itak. Hindi po yan bibili. Isang tahanang kubo na wala kang ibang marinig kundi ang lagatik ng bakal. Dito ko nasaksihan ang proseso ng paggawa ng itak, pero sa mano-manong paraan. Yung bakal, dapat mabula, no? Pupula. Ano kuya, panalo na ba? Manong-manong iniikot ang isang makina na nagbibigay ng hangin papunta doon sa chamber ng baga. Wow, chamber. Ano ba kasi sa Tagalog yun? Wow. At habang bumabagang ang bakal, pupukpukin nila yan hanggang sa makuha nila ang tamang hugis ng itak. Tatuan mo nga ako kuya. Hindi, joke lang. Kung papanoorin nyo yung vlog ni Commander D, doon yung makikita yung process. May aso dito. Hindi po pa nangangagat to? Ako nangangagat. Joke lang. Joke lang. Joke lang, nagiginig siya eh. May mga aso pala hindi pwede i-joke. Doon, sa vlog ni Commander D, doon yung makikita yung process ng paggawa nitong gulok kung tawagin sa Tagalog, itak. Ano po tawag dito, Day? Nang ganito, anong tawag dito sa atin? Sa ganito po? O sa Ilocano po? Anong tawag po? Buning? Buning. Buning. So, ibang terminology sa itak na tinatawag. Itak sa Tagalog, sa Ilocano, buning. At hindi ko alam kung saan galing yung bolo. Hindi ba English yung bolo? Parang English po yun, no? So, ito yung yung finished product nila dahil ito daw yung kinakabuhay ng mga lokal dito sa poblasyon ng Ambagyo. Ito po ay gawa po sa galing po sa ng mga truck. Yung anong po tawag? Molye? Yung molye po, no? Molye. Gawa sa molye ng mga truck. At ito ay binibenta syempre sa kapatagan. Kapatagan ng kabundukan. Tawagin. Kung ibig sabihin nun, yung mga bayan-bayan dito tulad ng Solano public market, doon yung makikita. So ito pala. Ito! Ito yung pinanggalingan niya. Molye nga. From molye to this. Napakagaling. Molye now. Buning later. Di ba? Angas. This is all for safety. You choose. Ito or ito. Nakakabilib yung mga gawang ganito. Ang kakaiba yung hugis, no? Alam ko hindi naman malaki ang kita dito pero ang sisipag din lang gumawa ng mga itak para sa ikakabuhay nila. Pangtuli. Doon tayo sa realidad na binibili ito sa kanila ng mura lang. At yung bumili sa kanila, yun ang magbebenta ng mahal. Yung mga tanim po ba dyan, paakyat, yung mga gulay-gulay dyan, talabos po yan ng kamote? O wild kamote, pwedeng kainin? Hindi, tsaka makan na hindi. Pwede? So, pwede ba akong humingi? You wanna help me? Abay, gulay to guys. Hindi natin bibiliin kundi hihingin lang natin at pinayagan naman tayo.
mag-uwi tayo niyan sa base camp. Librang gulay sa hapunan, let's go! Bawal mapagod, bro. Kahit sa ulo. Walang pagod. Ako yung napapagod. I'm only stopping to look. Imagine that's your view every day. I said leave. Wala na ang mga motor. Hindi, andyan. Diretso pa tayo sa taas. Kinaya naman natin ang pag-akyat. Kaso meron akong isang problema. Anak ng toko, yung belt bag ko, nakalimutan ko pa. Okay, last stretch. Tumbukin na natin ang pinakatuktok ng bundok na ito. Tumidilim na ang kalangitan. Sobrang lamig na ngayon. Pero andito na tayo eh. Sagarin natin ang sa Martin natin yung pinaka-sentro nga, yung poblasyon. Okay mga first timers, narating na natin ang poblasyon ng Ambagyo Nueva Vizcaya. Zigzag at puro ahon na daan, pero sulit naman. Okay, nandito na tayo sa poblasyon mismo. So titignan lang natin kung kaya nating abutin yung pinaka boundary ng Ifugao na mismo. Sige, try natin puntahan. Grabe, backroading. Ngayon titignan lang natin kung anong klaseng pamumuhay ang meron dito sa taas ng bundok at kung ano ang mga resources nila dito. Motor shops, may mga pansitan, kompleto din. Gasolinahan, tali papa, bilihan ng cellphone. Ayos, ukay-ukay. Lahat meron dito. Bro, let's find something to eat. I'm hungry. Tara. Paano ko hindi gugutumin palagi eh? Kakonti lang kasi ako pag kumakain eh. Here? Bukang sa sulok lang na yun merong signal. Hindi ako nagkakamali. Nasa pinakatuktok na tayo ng bundok at sa maliit na tindahan kami na huminto para magpahinga at kumain. Hindi ko ma-imagine na meron pa lang ganitong kagandang lugar pa ang Baguio na pwedeng i-offer sa atin. Akala ko dati yung Baguio hanggang Skyscape 360 lang. Akala ko hanggang doon lang. Yung pala, entrada pa lang pala yun. Napakaganda ng lugar niyo ate. As in promise. Peace and quiet. Yan ang una kong naramdaman nung narating ko ang tuktok na to. Kaya wala akong ibang ginawa kundi namnamin lang ang malamig, payapa at tahimik na lugar na ito. At pagbastan yung mga taong nakatira dito. Napakasimple ng buhay dito mga first timers. Napakakalmado, napakatahimik. Parang lahat ng tao dito dumadaan. Chill lang ba? Kita niyo yung kabundukan na soon. Pupunta tayo dyan. Drone yan, drone. Nakakatawang pagmasdan to mga bata na to. Nasa isang simpleng drone lang, iba yung kaligayahang na ibibigay sa kanila. Feeling nila, aeroplano na to eh. Napaka-genuine ng mga reactions. Maaring hindi pa ito yung mga lugar na gusto mong puntahan para habulin mo yung katahimikan o kapayapaan ng isipan.
maaring hindi rin ito yung mga tao na gusto mong makasama. Pati nga ng damit mo. Patagonia to eh. Anong nalagay dyan? Mini gorilla. Para maramdaman mo talagang nabubuhay ka. Ikaw si Mini. Yung sa'yo, Mini Bear? Pogi oh. Pogi. Pero isa lang ang masasabi ko. Dadating ka dun. Umuwi naman tayo, di ba? Bumalik, di ba? Ulit daw, bro. Ulit. Nalobat na. Ko. Natutuwa ako kasi hindi ko akalain na ganito pala tong lugar na to. Ang Baguio. Napakaganda ng lugar. Talagang yung mga kabundukan ba? Hindi lang yung iisa eh. Parang talagang bundok to bundok to bundok to bundok. Ganun talaga kapatid eh. Napakaganda. Tapos napansin ko na mula kanina sa pinanggalingan natin sa may Skyscape 360, mula doon papunta hanggang sa narating natin yung poblasyon is grabe, sobrang hitik ba ng mga farm ng mga gulay. Talagang ang yayabong talaga, sobrang green ba talaga. Yung mga gulay daw dito, kapag mura daw ang gulay is dito lang yan kapag mura ang bentahan o mura ang kapag binibili sa kanila is dito lang mismo sa Nueva Vizcaya sa Mampang binabagsak. Pero kapag ang gulay daw medyo pricey na, mahal na ang bilihan, mahal ang bentahan, inaakit daw nila ng bag. Kung malaki-laki lang yung motor, kung bistrom ang dala natin, pwede pa natin i-push mga first timers hanggang sa marating natin yung boundary ng papuntang Ifugao. Malayo-layo pero kaya pa sana ng oras yun. Pero dahil nga pag ganon yung kakayanan ng motor natin since 125 to, medyo hirap siya. At naiiwan talaga ako ni Commander D. Kaya, di bale, ibig sabihin nun, may next time pa, pwede natin itong balikan. Pwede natin yan tuhugin in time. Just in case na matagal pa naman kasi dito sa Luzon yan si Commander D. At kung gusto namin pagtagpuin ulit yung rentas namin, hindi po pwede naman. Tuhugin natin yan. May renta lang tayo, and then all goods na para bumalik tayo sa Alitacta Base Camp. Bro! Nag-enjoy ba kayo sa episode natin ngayon? Let me know dyan sa comment section. At ano sa tingin nyo? Ibalik na natin ang Moto Adventures? See you next episode.